umagang puno ng pagpapala sa ating lahat. Amen. So inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo at sabay-sabay tayong magpuri. Sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Isang napakalakas na palakpakan para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpak natin ang ating makamay. Sabay-sabay tayong sumayaw sa Panginoon. Sing it out. You are here. You are here. As we lift you up, you riding on the praise. Being thrown over everything. You are seated in the praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh.
worship you, Lord. We magnify your holy name, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Tunay nga, O Diyos, nakarapat-dapat ka lamang ng lahat ng aming mga papuri. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Hallelujah. You are worthy of everything, Jesus. Yes, Jesus. Wala kaming ibang hiling, Panginoon, kundi ang sama-samang maranasan ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Hallelujah. Fill us with your presence, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
Jesus, hallelujah. Tulad nga po, Panginoon, ng aming inawit. Tunay, Lord, na harapat dapat ka, Panginoon, ng lahat ng aming mga papuri at pagsamba. Jesus, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, at maging sa iyong biyaya, Panginoon, na yung binigay sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. You are worthy of everything, Panginoon. Yes, Jesus, we worship you, Jesus. Yes, Jesus. You are worthy. You are worthy of everything, Panginoon. Yes, Jesus. So our next song is entitled as Glory, Honor, and Power. So ang awit pong ito ay hindi ko alam kung ang lahat po ba sa atin ay familiar na with this song. But sa umagang ito, naway ang awit na ito ay patuloy na mag-remind sa atin na sa kabila ng anumang mga pagsubok, anumang mga hamon ng pinagdaraanan, anumang mga challenge ang kinakaharap ng bawat isa sa atin. May this song always remind us how majestic our God is. At patuloy na ang honor, ang glory, maging ang power ay patuloy na sa Panginoon lamang. Hallelujah. I encourage everyone na patuloy na ating ibukas ang ating mga puso. Ibukas natin ang ating mga buhay at hayaan natin na sabay-sabay nating maranasan ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Hayaan natin na patuloy na mapuno ang ating mga puso, na patuloy na mapuno ang ating mga buhay ng kagalakan, ng kanyang presensya, at patuloy na ang kapayapaan ay sa Panginoon lamang natin matatagpuan. So itaas po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating awitin ang kantang ito. Hallelujah. Sabayan po ninyo ako. Yes, Jesus, you are worthy, Jesus. Worthy, worthy of praise, exalted above all things, my God. You are my God. Your splendor and majesty, your fills everything, my God. You are my God. Most worthy, worthy of praise, exalted above all things, my God. You are my God. Your splendor, your splendor and majesty, your wonder fills everything, my God. You are my God. Holy is the Lord, holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy, holy is the Lord, holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory,
can help but sing to you, oh God. Holy is the Lord, holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy, holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy, holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah to the one who came and made a way. Hallelujah to the one who died and rose again. Hallelujah to the only name above all names. Glory and honor and power forever. Hallelujah to the one who came and made a way. Hallelujah to the one who died and rose again. Hallelujah to the only name above all names. Glory and honor and power forever. Glory and honor and power forever. Glory and honor and power forever. Sing it out, holy. Holy is the Lord. Come on, church. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy, holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy, holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you.
worthy, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Patuloy kaming lumalapit, Lord. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tunay nga, O Diyos, na saliksik mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy kang magpuri sa Panginoon. Yes, Jesus. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the praises. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iniwan at kailanman hindi mo pinabayaan, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ika'y banal at ang kapangyarihan mo ay mula at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, Panginoon, na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami ay maligtas sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. At patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong pag-ibig. At tunay nga, Panginoon, na ganoon kalawak, ganoon kataas, ganoon kaganda ang iyong pag-ibig at biyaya na iyong ibinuhos sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya't sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy mong tanggapin ang aming mga awitin, ang aming mga papuri sa iyong pangalan. Hallelujah. Tunay na ika'y dakila, kay tapat, O Diyos. Hallelujah. You are holy, Lord. And there is no one like you, Jesus. Wala kang katulad sa aming mga buhay, Panginoon. Higit sa aming isipin ang kaya mong gawin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. You are holy, Jesus. You are holy, Lord. Hallelujah. Sige, kapatid, patuloy kang sumambit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. You are holy. You are holy, Lord. Yes, Jesus. Tunay, Panginoon, na ika'y dakila. Ika'y banal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating awiting muli ang katang ito. Yes, Jesus. Holy is the Lord. Hallelujah.
Katulad niya, Panginoon, ng aming inawit, tunay o Diyos na ika'y banal, ang iyong katapatan at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay magpakailanman. Sumalang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo at patuloy na pinararangalan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. O Diyos, tanggapin mo po ang aming mga alay na awitin. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Ang paghahari ng Panginoon ay magpakailanman at patuloy nating maasahan ang pagkakatiwala ng Diyos na buhay sa lahat ng panahon. Praise God. Okay? So, salamat sa Diyos at tunay po na ngayong umaga ay patuloy ng ating puso ay mayroong kagalakan na magpuri sumamba sa Kanya. And hayaan natin na sa umagang ito, walang patuloy na maitaas sa ating kalagitnaan, kundi ang ating pong Panginoon na Kanyang kabutihan ay ating pong nararanasan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. So napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So bawat bagay na ating ginagawa sa ating buhay ay meron po itong epekto. So ano man ang ating ginagawa, palagi pong mayroong epekto sa buhay natin. Halimbawa, ngayong umaga, mula sa puso yung ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, tiyak na naranasan po natin ang pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Nandoon yung kapayapaan, nandoon yung kagalakan sa ilalim ng presensya ng ating pong Panginoon. So ito po'y kusang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat walang ibang kapayapaan sa kanyang puso kundi ang masumpungan niya na ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay. So nangyayari po ito kapag alam ho natin yung ating sarili sa harapan ng ating pong Panginoon. No? So, kilala ho natin ang ating sarili sa kanyang harapan at patuloy po tayong mayroong kababaang loob na magpuri at sumamba sa kanyang harapan. So, ang kapayapaan niya ang patuloy na ipinagkakaloob sa atin. So, ito yung nagiging epekto minsan sa atin pong pagpupuri at pagsamba at hindi lamang yon, maging minsan kahit na napakabigat yung ating mga kalooban na umalis ng bahay, subalit ang kapayapaan ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob sa panahon na banggitin ho natin yung mga pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So bawat ginagawa ho natin ay palaging mayroong epekto sa buhay natin. Ito man ay positibo o ito man ay negatibo. So ngayon pong umaga, patuloy nating ihanda ang ating mga puso na matanggap ang pagpapala ng salita ng Diyos. No? So ating pag-uusapan the effect of the cross on every believer. No? Sa buhay ng bawat isa sa atin, buhay ng bawat mananampalataya, mayroong epekto yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo'y naligtas, tayo'y binago ng Panginoon. And salamat sa Diyos sapagkat tunay na sa dinami-dami ng tao sa daigdig, tayo ay pinili ng Diyos upang maglingkod, upang tanggapin niya bilang kanyang anak. So, tingnan ho natin yung epekto ng cross sa buhay ng bawat mananampalataya. Ayon ho dito sa Galatians chapter 6, verse 11 to 18. At ito yung pinakang huling series ng ating pag-aaral mula ho dito sa Book of Galatians. So nakita ho natin yung background ng aklat na ito, kung bakit siya isinulat. So isang sulat mismo, subalit napakahabang sulat. Hindi ho siya mismo aklat, kundi isang sulat na ipinadala sa mga taga-Galasya. Okay? So pagkahaba-habang sulat, hindi kagaya nung araw, iba? Minsan inabutan pa natin, lalong-lalo yung mga magulang natin, inabutan pa yung mga sulat galing sa kanilang mga kaibigan. Madalas, ang sulat na ipinapadala sa isang yellow pad or isang piraso ng yellow pad or doon sa isang pahinang papel ng coffin band. So, isusulat doon yung kung ano man yung pangungumusta at nandun din yung content ng mga pangangailangan. So ngayon,
nagkaroon tayo ng electronic mail or email. So medyo mas napadali, yung pagpapadala ng sulat. Pero halos ganun pa rin. Pero kung mayroon kang pagkahaba-habang sulat na ipapadala sa kanila, i-attach mo na lang ito doon sa iyong sulat at sasabihin mo sa kanya na eto, nandiyan yung sulat, paki-download na lang, no? Yung nilalaman. Nung araw, panahon nila Apostle Paul, halos ang sulat, isahan, pang-isahan na po. Lahat babanggitin na. Bakit? Unang-una, matagal makarating. Pangalawa, may mga kinakailangang ayusin sa loob ng church na hindi lamang iisa. So, halimbawa, magsusulat siya ngayon yung mensahero niya, babiyahe ngayon, dadaan pa ng barko at kung saan-saan pa siya sasakay. So, medyo mahirap minsan makarating o matagal bago makarating sa patutunguhan. So, isang sulat ni Apostle Paul upang linawin ang pananampalataya ng mga taga-Galasya na kasalukuyan nung panahon na yon, na ginugulo ng mga Hudyo na nagkukunwaring Kristiyano, no? Mga mapagkunwaring Kristiyano na nakapasok sa kanilang iglesia. Actually, isa sa sinabi ni Apostle Paul in the last days, doon sa 2 Timothy chapter 3, no? Verse 5, no? 2 Timothy chapter 3 verse 5, na sinabi niya, no, na darating ang panahon na merong mga magkukunwaring Kristiyano. So halos kabilang na ito sa mga inihula ni Apostle Paul, kasi kung mapapansin ho natin, walang ibang pinakang purpose upang sirain ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ngayon pong umaga, makita rin natin na halos sa ating buhay Kristiyano, maging dito sa loob ng church, ang paninira ng kaaway sa pananampalataya natin, minsan totoo, mayroong mga ibang mga maling katuruan biglang pumapasok sa church. Pero minsan yung nakakasira ng pananampalataya natin? Oras na yung ating foundation ay wala sa Panginoong Jesus, wala kay Kristo, hindi malalim ang pundasyon na meron ka. Ang daming mga nagsisirculate sa social media na maaaring ikasira ng iyong pananampalataya. At may mga pagkakataon na mukhang totoo yung kanilang sinasabi, no? Mukhang totoo yung kanilang sinasabi, ikaw naman, pangahawakan mo yun at ikinalat mo pa sa pamamagitan ng pag-share. Subalit, walang connection sa salita ng Diyos o ang layo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ito minsan yung nakakalungkot na makita minsan, no? Lalong-lalo na minsan sa mga kabataan na umaatake yung mas higit yung kanilang nararamdaman kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, masyadong nakakalungkot yung ganitong kalagayan. So, tayo bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon, hindi ho kaiba kung ano man ang nangyayari sa panahon ni Apostle Paul. So, tinuruan muli sila ni Apostle Paul na muling bumalik sa tunay na pananampalataya at tinuruan niya yung mga mananampalataya sa panahon na ito sa Galatia na magmalasakit sa isa't isa. Kung mayroong nakikita na medyo iba yung dating ng kanyang paniniwala, tulungan, turuan. Kung mayroong nakikitang nahuhulog sa pagkakasala, tulungan, paalalahanan sa pamamagitan ng patnubay ng Santong Espiritu o sa sino mang pinangungunahan ng Espiritu Santo. So, ngayon po, mapapansin po natin sa pinakang huling bahagi ng sulat ni Apostle Paul, binigyang diin niya yung paalala sa mga mananampalataya sa Galatia. No? Halos kahuli-hulihang bahagi, pamamaalam, pangwakas na sulat ni Apostle Paul. Sabi niya dito sa Galatia, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Galatians chapter 6, from verse 11 to 18. Sabi po ng talata, mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng liham na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ang mga naghahangad magbigay lugod sa tao ang namimilit sa inyong kayo'y patuli. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit ang mga nagpapatuli ay hindi tumutupad sa kautusan. Ibig lamang nilang
makapagmapuri na kayo may gumaganap din ng seremonyang ito, kaya nila kayo pinipilit. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang cross lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang cross, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sumakanilang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin, sapagkat sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Aming Diyos sa langit, salamat po sa iyong salita na ngayon pong umaga patuloy ho naming pag-aaralan at hayaan mo ng katotohanan ang aming tatanggapin, amin pong panghawakan, lakaran sa bawat araw. O Diyos, dalangin po namin, maging sa mga kapatid ho namin online, we pray, na ikaw po ang siyang mangusap, na mahayagang yung kadakilaan sa pamamagitan ng iyong salita. Tanggapin po namin ang iyong salita bilang pagpapala. Ito man ay pagsaway, ito man ay pagtutuwid, pagtuturo, para sa ikalalago ng aming pananampalataya at ikalalalim ng aming pagkakilala sa iyo. Amang banal, hayaan mo na sa aming puso patuloy itong maging sisidlan ng makalangit na pagpapala. Purihin ka po, Amang Banal. Sa iyo lamang po ang papuri, ang parangal at pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. So, mapapansin po natin sa sulat ni Apostle Paul, yung pinakahuling bahagi na kanyang sinabi, sapat na ang pilat na tinanggap ko, no? Para makilalang ako'y alipin ni Kristo. So, bilang lingkod ni Jesus, no? Si Apostle Paul, sa kanyang karanasan bilang lingkod, napakaraming mga pagsubok siyang pinagdaanan. Minsan, hindi natin maaari ikumpara yung ating sarili sa karanasan ni Apostle Paul o minsan wala sa katiting ng pinagdaanan ni Apostle Paul. Bakit po? Hindi lamang iisang church ang kanyang pinuntahan para tulungan na lumago sa kanilang pananampalataya. Nandyan po ang isa sa pinakamatindi ang problemang kanyang pinagdaanan, yung Corinthian church. Pagka binasa ho natin, ang tindi ng problema ang pinagdaanan ng Korinto. No? Yung pakikisangkot ng mga mananampalataya sa kung ano ang ginagawa ng daigdig at maging yung ginagawa ng daigdig ay nakapasok sa church at nagiging kultura ng iglesia. Ito yung isa ito sa mga matinding pinagdaanan ni Apostle Paul. Dumating din yung panahon na halos iniwan siya ng kanyang mga kasamahan at nadalang muli sa makasanlibutang gawain. So, iniwan si Apostle Paul. Dumating yung panahon na siniraan si Apostle Paul. Dumating yung panahon na mayroong mga pagbabanta sa kanya. Dumating din yung panahon na halos nagbiyahe si Apostle Paul, walang tulog minsan, nasa gitna ng dagat at minsang nasiraan sa kasagsagan ng kanilang pagbabiyahe. So, iba't ibang karanasan na meron si Apostol Pablo. So, sa lahat ng ito, maliban dyan, matinding kanyang pinagdadaanan, yung mga panahon na kapag ang church mayroong nakakapasok na iba ang pananampalataya at gusto nilang ituro yung taliwas sa salita ng Diyos. Yun yung pahirap sa kanyang kalooban. No? Ito yung nagiging pahirap sa puso ni Apostle Paul. Sa lahat namang mga lingkod ng Diyos, kapag nandoon na yung lahat-lahat ng pagtuturo mo, pero halos parang hindi ginawa yung pagtuturo, yung pagtutuwid, ito minsan yung masakit sa loob ng isang lingkod ni Kristo. No? Ito yung masakit. Minsan, kahit na maranasan mo yung magutom ka, mahirapan ka sa kung ano man, ang pinakang reward minsan ng isang lingkod, kagaya ni Apostol Pablo, ay yung makita niya na yung mga taong pinagkatiwala sa kanya ay lumalago sa pananampalataya. At makita niya isang araw na sila ay lubos na naglilingkod. Subalit ang makita niya na halos lahat ay ibinigay, halos lahat ay itinuro. Subalit dumating ang panahon na mayroong ibang lumapit
sa kanya at nagkwenta patungkol sa kung anumang bagay, anumang katuro ang biglang nadala, natangay sa kanilang paniniwala o biglang tumalikod sa Panginoon. Ito minsan yung parang kirot, ito yung masakit sa damdamin ng isang lingkod ng Panginoon. Kung mapapansin po natin, sabi ni Apostle Paul sa 17, kaya huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin, sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Oo, ang pagiging alipin nga po ng Panginoon, ang pagiging lingkod ng Panginoon ay mayroong mga tiising dinadala, mayroong mga tiising kinakaharap. Subalit, dito po sa pinakanghuling bahagi ng kanyang sulat, ipinaunawa niya sa mga mananampalataya, sa mga taga-Galasya, na sapat na yung panahon na yon. Kung ano yung kanyang sinabi, isakatuparan na. Magtulungan ang mga mananampalataya sa iglesia. So, mapapansin din po natin upang lubos natin maunawaan kasi madalas song binanggit, no? Binanggit yung salitang pagtutuli sa Biblia. Ang Biblia po, kung titingnan ho natin, hindi lamang ayon sa panahong ito ni Apostle Paul. Kinakailangan ho nating tingnan yung buong konteksto ng salita ng Diyos. Sapagkat yung pagtutuli ay mayroong kinalaman sa Old Testament. At ang pinakamahalaga sa isa sa pinakamahalagang ritual na ginagawa ng mga Hudyo ay ang circumcision. Hindi lamang ito basta-bastang ginagawa kagaya sa atin, culturally, kapag ka nagbibinata na, kinakailangan niya patuli. Pero mayroong higit na kinalaman ito sa covenant ng Diyos sa mga Israelita. Kung bakit nagpapatuli ang mga Hudyo. Hindi lamang ito nakatatak sa kultura nila, kundi may kinalaman ito sa covenant ng Diyos na sila'y bayan ng Diyos kaya kinakailangan nila patuli. Although, sinasabi ng mga medical expert na mayroong kinalaman ito sa physical hygiene ng isang lalaki. No? Subalit dito po, mapapansin natin bakit binigyang diin ni Apostle Paul. Kasi nangyayaring puro ritual yung kanilang ginagawa. Nais na pabalikin sa kanilang dating paniniwala. Subalit malayo naman sa Panginoon. Ang daming ritual na ginagawa, pero taliwas naman sa kalooban ng Diyos. Ang daming mga sinusundan, ang daming ginagawa. Pero wala namang kinalaman sa kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang totoo, napakaraming bagay nating maaring pag-usapan, maaring pagdibatihan, na minsan maaring hindi tayo magkasundo. Hindi tayo magkasundo sa ilang mga issue, no? Patungkol sa ilang mga bagay na wala namang direktang kinalaman sa Panginoong Jesus. Halimbawa, yung teaching about dichotomy ng tao ay mayroong espiritu, kaluluwa at katawan, no? So maaari nating pag-usapan yung mga bagay, pero anong eksaktong kinalaman nito sa ginawa ni Jesus? No? Maaring pag-usapan natin kung kailan talaga ang birthday ni Jesus. Ito ba talaga yung nag-uumpisa ng September 1 at nagtatapos ng December 31? Ang daming mga bagay na maaari nating pagdibatihan. Subalit ang tanong, ito ba'y may higit na kinalaman doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Mahalagang maunawaan natin ang katotohanan ngayong umaga na kung ano yung ginawa ni Jesus, ito yung pinakamahalaga sa lahat. At wala na hong iba na maaari tayong ipagmalaki, na maaaring ipagmalaki sa ating mga sarili, kundi tanging yung ginawa lamang ng Panginoong Hesukristo. Ang pinakamahalaga sa lahat at maging sa kasaysayan magpahanggang ngayon. So, ngayon po, nakita ho natin yung background ng passage na ito. Tingnan ho natin ang mga katotohanan ito, no? The effect of the cross on every believer. So yung pagtalikod sa Diyos ay palaging mayroon pong epekto, no? Ang sino mang tumatalikod sa Diyos ay mayroon pong epekto ito sa kanilang buhay. Halimbawa, ang mga Israelita nung araw, sa panahon na sila'y tumatalikod sa Panginoon, tumatalikod sa Diyos, ang madalas pong nangyayari, palaging nandoon yung consequence. Bakit? Kapag tumalikod sila sa Panginoon, ang nawawala sa kanila yung proteksyon, yung pabor at yung pagpapala ng Diyos. No? Ang sino mang tumatalikod sa Diyos, nararanasan nila
Na nawawala sa kanila yung pabor, yung proteksyon, yung pagpapala ng Panginoon. Ito yung mga nawawala, ano? So, maliwanag itong nangyayari, ito yung nagiging epekto sa mga Israelita. Halimbawa, sa panahon ng Judges, pag binasa natin yung buong aklat ng hukom, makikita natin na mga Israelita ay tumalikod kay Yahweh. Sa panahon ng kanilang pagtalikod sa Diyos, nag-uumpisa na maranasan nilang sakupin sila ng ibang bayan. So hindi nila naramdaman na nandoon pagsama ng Diyos. Bakit? Tumalikod sila, sumamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Na-experience nila na magkaroon ng tagutom na at walang pagpapala. Pero kung nandoon yung pagsama ng Diyos, kahit na nasa disyerto sila, naranasan nila na kahit ng isang bato ay nagbukal ng tubig. Naranasan nila na sa lugar na walang tumutubo na kahit na ano, pero naranasan nilang kumain ng tinapay na pagkain ng mga anghel. Naranasan nila na magpadala ang Diyos ng pagkain sa gitna ng disyerto. Bakit po? Kasi hindi yung mga material ang mahalagang nandoon, kundi yung presensya at pagsama ng Diyos. Pero kapag mayroong pagtalikod, palaging nararanasan yung epekto, nararanasan yung consequence. Maaaring positibo o negatibo ang mga epektong pinag-uusapan natin ngayon. Sa pagsunod naman sa Panginoon, palaging mayroon pong pagpapala. No? Ang pagsunod sa Diyos ay palaging mayroong pagpapala. Ang pagpapasakop sa Panginoon, palaging mayroong blessing. Hindi ito mawawala. Mayroong pangako ang Panginoon sa mga Israelita nung araw na makikita ho natin sa 1 Chronicles chapter 7 verse 14, no? Sabi niya, no? Chronicles 7:14, sabi niya, ngunit sa sandaling ang bayang aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang katiwasayan at kasaganaan sa kanilang lupain. Palaging mayroong promise ang Diyos sa pagsunod sa Kanya. So, yun ho yung epekto. Mapansin din natin kay Eva, no? Kay Eva, bagamat maliwanag yung mensahe ng Diyos kay Adan na huwag nilang kakainin yung pinagbabawal na bunga. Subalit, ano po yung ginawa ni Eva? Hindi siya nakinig. Maaring narinig niya yung sinabi ni Adan na sinabi ni Yahweh na huwag natin kakainin yung pinagbabawal na bunga sa gitna. Pero ang problema sa kanya, hindi siya nakinig. Ang sinabi natin hindi nakinig, narinig niya yung mensahe, pero hindi niya sinunod. No? Yun yung problema. So sinuway niya ang Panginoon. Ano mang pagsuway, palaging mayroong epekto. At yung epekto nito ay hindi maganda. Sa atin po, no, bilang mga mananampalataya, ganoon din ang ginawa ni Jesus sa krus. Ito'y mayroong epekto sa bawat mananampalataya. Nang dahil sa handog ni Kristo sa krus, tayo'y ipinako ng kasama niya at ang daigdig ay patay na para sa atin, ngayon ating tinanggap ang kapayapaan at pagpapala. Okay? Tinanggap natin mula sa Panginoon. So, tingnan po natin, no? Pagkatapos ng kanyang sulat sa mga taga-Galasya, ito yung kanyang binigyang diin, no, ni Apostle Paul, ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa krus upang ipakita sa kanila na ito lamang ang tanging paraan upang maligtas ang tao at hindi sa pamamagitan ng ritual at kautusan. Nang sa gayon, matuto tayong pasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Napakaganda ng kanyang sinabi, no? Sabi niya, ang cross lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang cross, ang sanlibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Ngayong umaga dito po iikot ang ating pag-uusapan. Unang katotohanan, because of His cross, the worldly pleasures has been crucified. Dahilan sa cross ng Panginoong Jesus, yung mga bagay na pinahahalagahan natin o mahalaga sa atin, no, sa daigdig na ito, mga bagay na pansamantala, sabi rito, patay na.
Okay? Ginamit yung word na salitang patay na. So, sa New Living Translation, ganito po ang pagkakasabi. No? New Living Translation, my interest in this world has been crucified. Yung word na crucify and then sa Tagalog, patay na, halos ang dalawa pong ito ay magkatugma. Bakit? Yung cross po kasi sa konteksto ng panahon nila, hindi ho ito yung cross na isinasabit sa liig at pagkatapos sa ibang ginagawang pangontra sa kung ano-ano. O para ma-identify ka as Christian, mayroon kang cross sa iyong liig na nakasabit. At ang iba naman ipinatatato ang cross. Ang cross sa panahon ng Panginoong Hesus, ito po ay simbolo ng karumal-dumal na kamatayan bilang parusa sa isang makasalanan. No? Simbolo ng karumal-dumal na kamatayan sa isang makasalanan. So yun ho ang sinisimbolo ng cross. Sabi ni Apostle Paul, my interest in this world has been crucified. Kung titingnan po natin yung konteksto ng talata, yung mga batas at ritual na higit na pinahahalagahan noon ni Apostle Paul ay tinalikuran niya matapos siyang makatagpo ni Kristo. Binago ang kanyang puso, naunawaan niya ang cross, ang naging katuparan ng lahat ng paghahandog. Dahilan sa cross, ito yung pinakang final. Wala nang iba at hindi na paulit-ulit pang paghahandog yung ginagawa. Tinapos ng lahat ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo and once and for all, hindi na kinakailangan pang paulit-ulit. Mamaya po, meron tayong communion. No? Sa ilan, ang bread and wine ay nagiging totoong dugo at katawan ni Kristo. Subalit tayo ho'y naniniwala na hindi ito kailanman magiging totoong dugo at katawan ni Kristo. Sapagkat kung ito'y magiging totoong dugo at katawan ni Kristo, nangangahulugan, bawat communion natin, muli nating pinaparusahan ang Panginoong Hesus. Kung titingnan po natin sa Hebrews chapter 9 verse 27, na pumasok ang Panginoong Hesus sa dakong kabanal-banalan, sabi ng salita ng Diyos, at ito'y sapat na. At ang kanyang dalang dugo ay hindi dugo ng kambing, ng bisirong baka at ng kung ano-ano paman, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang sinabi ng talata, ito'y sapat na. So hindi na kinakailangan paulit-ulit o mag-imagine tayo na ito yung katawan ni Jesus at ito yung dugo kasi nagkasala na naman ako kahapon. Tapos na, no? Tapos na yung ginawa ng Panginoong Hesus, sapagkat yung cross ng Panginoong Hesus, ito yung katuparan ng kanyang ginawa. Anong pinakang purpose? Bakit namatay ang Panginoon sa krus? Upang tayo'y matubos. At sa pamamagitan ng katubusan sa ating mga kasalanan, yung buhay natin ay italaga natin sa Panginoon. Ang buhay na ito maitalaga. At kung anuman yung mga bagay na ating kinahuhumalingan sa daigdig, na kinahuhumalingan din ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, ay matigil at mas bigyan natin ng higit na halaga ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo yung salitang world dito, mula po sa Greek na cosmos, na may pakahulugan na itong physical na daigdig o itong kalawakan. Subalit po, mayroong ibang pakahulugan na worldly affairs, no? Worldly affairs o yung sistemang umiiral sa daigdig. Sistemang umiiral sa daigdig na nasakop, nakurap ng kasalanan. Na kung ano yung takbo ng daigdig, ito yung kanilang pinanghahawakan, ito yung mas pinakang nanais ng tao. Okay? So kung titingnan po natin, yung pagkaka-translate po dito sa salitang world is mas better na gamitin yung word na worldly affair or worldly system. Okay? So, nirephrase ko po yung sinabi ni Apostle Paul. Although, may mga pagkakataon, hindi naman minsan applicable na i-rephrase mo pa yung maliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit ngayon po, upang higit nating maunawaan, nirephrase ko po yung sinabi ni Apostle Paul. Ganito ang kanyang sabi. No? Sabi ni Pablo, para sa akin, patay na ang mga bagay na pansamantala at pinahahalagahan ng mga taong walang tunay na kaugnayan kay Kristo.
Para sa akin, walang ibang pinakamahalaga kundi ang ginawa lamang ni Kristo. Okay? Ganun po yung pagka-rephrase ko sa talata sa verse 14, no? Upang higit nating maunawaan. Sabi niya, para sa akin patay na ang mga bagay na pansamantala't pinahahalagahan ng mga taong walang tunay na kaugnayan kay Kristo. Ano ho ang madalas na itong pinahahalagahan? Sa konteksto ng mga Hudyo o sa konteksto ng pagkakasulat ni Apostle Paul, mas higit nilang pinahahalagahan yung ritual, no? Lalong-lalo na yung circumcision. Ito yung higit nilang pinahahalagahan. Gusto nilang bumalik sa dati nilang paniniwala. Subalit po ipinaunawa ni Apostle Paul, no? Sa mga mananampalataya, no? Sa mga kapatiran, na hindi ito ang mahalaga, kundi ang pinakamahalaga yung ginawa ni Jesus. Paano ba natin apply ito sa panahon natin ngayon? Since na wala na hong nag-exist na law na maaari mong sundin, na maaaring maghanap ka dyan ng kung ano-ano para sa likod ng bahay mo, maghandog ka ng kung anumang bagay. Ganito po, no? Para higit nating maunawaan, may mga bagay din tayong pinahahalagahan sa ating sarili na may panahon na maaring ipagpalit mo yung pinakamahalagang mayroong kinalaman sa bagay patungo sa kaharian ng Diyos. Mga bagay minsan na mas kinahuhumalingan ng tao sa daigdig. No? Ano ang mga bagay-bagay na ito? Well, unang-una tayo nakakaalam kung anong mga bagay ito sa ating sarili. So, halimbawa, mas ipinagpalit natin yung bagay na minsan apektado yung maaring ikapaglilingkod mo sa Panginoon. Mas apektado yung personal Bible study mo, no? At ipinagpalit mo yung mga bagay-bagay na kumbaga mga bagay na pansamantala lamang sa daigdig. Sa atin po bilang mananampalataya, walang ibang pinakamahalaga kundi yung lalong pagsusumikap na italaga natin ang ating sarili sa Panginoon na mahigit na makilala natin si Kristo sa ating buhay. Lumalim yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal sa Panginoon, lalong ma-develop yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig kay Kristo. Bilang mananampalataya, kapag naunawaan natin ang lubos na kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa krus, na nagdulot sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, halos ang buhay mo ay iikot lamang sa plano ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng gagawin mo ay may kinalaman patungo sa buhay na walang hanggan ayon sa patnubay ng Santong Espiritu. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 33, isa sa mga common verse at madalas na maaring pinangahawakan natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Binanggit po yung salitang seek first, no? Seek first. Pag sinabi nating unahin, i-priority mo yung mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, may kinalaman sa paghahari ng Panginoon, may kinalaman sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Okay? And sabi niya, and all these things, ano yung tinutukoy na all these things, no? Itong all these things na ito, lahat ng bagay na ito yung kinahuhumalingan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Ito yung madalas na kailang inuuna, ito yung madalas na kailang hinahabol, ito yung madalas na kailang binibigyang pansin. Ito yung madalas na nakauubos ng kanilang oras at nawawala ng panahon sa Panginoon. No? Bakit po? Inuna kasi yung all these things. Pero sa Panginoon, ang kinakailangan mong gawin is seek first the kingdom of God. Seek His righteousness and His holiness. At mismo ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay, ang siyang magkakaloob ng lahat ng pangangailangan mo. Halos ngayon po, mayroong isang kandidato mukhang tatakbo sa eleksyon sa pagkasenador. Nangangako sa mga pastor na magbibigay
Nasabi kung sino pang hindi nabigyan ng ayuda ng mga pastor, bibigyan nila. At dadaan sa DSWD. No? Nakakatuwa hong pakinggan. Subalit alam niyo po, nung nakaraan, mayroong mga pastor na masyadong umasa doon po sa OPARA. No? Ano itong OPARAng ito? No? Ito po ay opisina ng isang opisina sa Malacañang ng walang ibang binibigyang pansin kundi yung mga religious organization na sinabi nilang magbibigay ng 5,000 sa mga kapastoran na naapektuhan ng pandemya. Subalit, hindi ho dumating ang pangakong ito. No? May ilan naman talagang inilista na lahat ng pangalan, talaga, pastor, maaari ho ba kayo maglinis dyan sa tabi ng kalsada at bibigyan namin kayo ng ayuda. No? So, yung tupad, programang tupad, no? ng DOLE. Sabi, wag na lang papaglinisin sa tabi ng kalsada mga pastor sapagkat mga pastor sila. Dapat magturo na lang sila patungkol sa about COVID-19. Magkaroon ng awareness yung mga tao at ituro ang salita ng Diyos. Subalit alam niyo ho, hindi ho nangyari mga bagay na ito. Mayroong ilan na masyadong nagsumikap para doon. Sige, paano sa kailan saan kami assign? May mga kanya-kanya assignment. Pero sa akin pong palagay, totoo ang sinabi ng isang pastor, no? Kapwa manggagawa, kapwa lingkod, doon sa group chat ng mga pastor, hindi ba ang sinasabi ng Panginoon, give us our daily bread. No? Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng aming pagkain sa araw-araw. Sino ang nagpo-provide? Ang Panginoon. Anong kinakailangan mong gawin bilang lingkod? Unahin ng Panginoon. Napakarami sa ating panahon ngayon na nahihiwalay sa Panginoon, no? Maraming mananampalataya minsan ang tuluyang tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Higit na inuna yung mga bagay na para sa kanilang sarili at hindi binigyang pansin ang pinakamahalaga. Yung kanilang relasyon sa Panginoong Hesus. Yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Anong pinakang dapat nating gawin? No? Ano yung pinakahigit nating dapat gawin? Yung lumapit tayo sa Panginoon at kung alam natin ang mga bagay na ito na yung pa rin yung kinahumalingan natin, mag-repent. No? Humingi ng tulong sa Panginoon, pagsisihan ng kasalanan. Tingnan ang kasalanan. Kapag tayo nanalangin sa Panginoon, banggitin natin ano ang pagkakasala natin. Okay? May mga panahon sa ating buhay bilang Kristiyano. Kapag tayo nananalangin, minsan napaka-general, napaka-broad. Lord, patawarin mo po ako sa kung anumang pagkakasalang aking nagawa. No? Paano malalaman nagkasala ka kung hindi mo alam ang iyong ginawa? At bakit mo ihahingi ng tawad ang mga bagay na hindi mo alam? Ngayon, ano po yung benepisyo na banggitin mo sa Panginoon ang iyong nagawang pagkakasala? Para malaman mong mali at ang pagsisisi ay maging totoo. Halimbawa, Lord, nagkasala ako sa pagsasalita. Patawarin mo po ako. Lord, late na naman po ako kanina. Patawarin mo ako. Alam mong mali. Pero kung hingi ka ng tawad kay Lord at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, ano man ang aking nagawang pagkakamali. No? Parang napaka-broad at paano magkakaroon ka ng totoong repentance. No? So, ang pinakang the best na maaaring gawin natin, ano man yung mga bagay na umaatake sa atin, na may higit na kinalaman at hindi pa napapako, no? Na mas kinahuhumalingan natin, repent. At ngayon, higit na pahalagahan ang kung anong ginawa ng Panginoon at ano ang plano niya sa buhay mo. So, because of His cross, worldly pleasure has been crucified. Amen. Pangalawa, because of His cross, we are no longer for this world. Inilipat na tayo ng Panginoon mula sa kamatayan tungo sa buhay. Dahilan sa ginawa ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahilan sa kanyang ginawa, mayroon ka ng reservation sa heaven. Amen.
Reservation sapagkat ang Panginoon mismo nangako sa chapter 14 ng John. Diba? Nasabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan at kapag ka naipaghanda ko na kayo, babalik ako. Yun ang promise ng Panginoon. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, hindi na tayo para sa daigdig. Although nabubuhay tayo sa daigdig. Although kumakain pa tayo sa araw-araw, naghahanap buhay. Ngayon, sabi ni Apostle Paul, para binigyang diin ni Apostle Paul, sabi niya sa talata, at ako'y patay na para sa sanlibutan. No? Binigyan niya ng emphasis yung salitang patay na sa Tagalog. Although, sa English version, palaging binabanggit yung salitang crucified. No? Na halos magkasing kahulugan. So, nirephrase ko po uli ito. No? So, nung nirephrase ko, ganito po, pakinggan po natin, no? Hindi na ako para sa sanlibutan dahil tinubos na ako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang aking patutunguhan ay ang kanyang kinaroroonan, kaya ako'y susunod sa kanya. No? Hindi na ako para sa sanlibutan dahil tinubos na ako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang aking patutunguhan ay ang kanyang kinaroroonan, kaya ako'y susunod sa kanya. Alam niyo po, yung mga paraphrase, yung mga paraphrase Bible, kagaya ng The Message Bible, Living Bible, and then I think Amplified Bible, halos kapag kabinasa ho natin, masyadong medyo mas makakapal kasi medyo mahaba. So hindi lahat ng talata sa Bible maaari mong i-paraphrase. Maliban na naunawaan mo yung konteksto para higit na maunawaan ng nagbabasa, lalong-lalo sa Bible study. Ngayon, sa atin pong pag-aaral, mas higit nating maunawaan yung sinabi ni Apostle Paul na sabi niya, hindi na ako para sa sanlibutan. Dahil tinubos na ako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang aking patutunguhan ay ang kanyang kinaroroonan, kaya ako'y susunod sa kanya. Ito yung buhay ng isang mananampalataya. Ang dami hong mga distraction ng kaaway. Sa panahon nila, yung distraction, nais na ipagawang muli sa kanila kung ano yung dati nilang ginagawa na kailang tinalikuran na iniwan na nila. No? So, nais nilang pabalikin ng mga Hudyo na nagkukunwaring Kristiyano. Sa atin po bilang mananampalataya, matapos tayong tubusin ng Panginoon sa ating kasalanan, makita ho natin yung totoo nating kalagayan sa harapan ng Diyos. No? Na tayo nilinis na, wag na tayong bumalik pa sa dating buhay na kung saan walang totoong patutunguhan, no? Walang katiyakang buhay. So, ang mga bagay na nasa sanlibutan, kapag doon ka nakapokus, tiyak na marami kang alalahanin sa buhay. Ito minsan yung maaari nagpapahirap sa atin. No? Ito yung madalas minsan na maaari nagpapahirap. Kaya, tingnan ho natin, at halos makailang ulit kong naipaliwanag sa inyo ang talatang ito dito po sa Colossians, no? Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Napakagandang pangako. Kung ang ating isipan ay nakatuon lamang sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon, hindi ka gaanong mahihirapan sa buhay. Mayroon kang palaging pag-asa sa Panginoon. Mayroon kang palaging katiyakan sa Kanya. Bakit po? Kabaliktaran naman sa daigdig. Kapag ang palagi mong nakita ay ang mga bagay o nakapokus ka sa mga bagay nasa daigdig, minsan yun din yung hahatak sa iyo.
Halimbawa, wala kang pera, di ba? Madalas kapag walang pera, doon pumapasok palagi ang temptation. No? Kapag wala ka. Papasok na sa isipan mo kung ano-ano yung mga bagay mong gustong gawin sa buhay para magkaroon ka. No? Minsan nananalangin ka kay Lord, Panginoon, I pray for provision para sa susunod na linggo sa mga bayarin namin. And then pagsabi mong in Jesus' name, Amen, yung anak mo nanonood ng television, biglang nag-announce, hindi pa ho napapanalunan yung 200 million sa loto. So, tumaya pa kayo. So, mga ganun, di ba? Biglang may temptation na darating. Ikaw naman mag-iisip at may mga panahon, Lord, ito na ho bang provision mo? Nanalangin naman po ako. Hindi mo alam na hindi yun provision. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi ka nakapokus sa kanyang salita, nakapokus sa ginagawa ng Diyos, maaaring akala mo provision, yun pala temptation para subukin ang katatagan mo. Ang dami, no? Wala kang trabaho minsan. Kung ano-ano na lang maaaring i-offer sa iyo ng daigdig para magkaroon ng trabaho. Minsan, stress ka na dahil sa wala kang trabaho. May mga panahon, wala ka ng masaing. Kung ano lang maaaring maisipan mong isaing. Nawalan ka ng kasama, nawalan ka ng kaibigan. Minsan, nandoon yung malabong kinabukasan. Lahat ng ito'y nagdudulot ng kabalisahan sa tao. Subalit, ang paalala ni Apostle Paul, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo, no? At ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ito yung advice, ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa ating mga mananampalataya. Opo, no? Tayo ay nabubuhay sa daigdig, kinakailangan kumain, kinakailangan magtrabaho. Tiyakin lamang natin na anumang trabaho, anumang pupuntahan natin, anumang ginagawa natin, hindi makakaapekto sa ating pananampalataya kay Kristo. Subalit kung ito ang magiging dahilan, kinakailangan kang higit na matalino at i-reject ang anumang offer. Malamang hindi ito mula sa Panginoon, no? Malamang ito ay offer din ng kaaway upang ilayo ka. Subalit kung ito ay magiging dahilan din upang mas lalong mapatatag ang iyong pananampalataya, higit mong unahin ang kanyang kaharian. Bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Bigyang pansin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang daming mga bagay na maaaring makaapekto sa ating pananampalataya. Subalit mga kapatid, higit nating patatagin ang ating personal na pakipag-ugnayan. Gawing kayamanan ang Panginoon. So, yung batayan ng kayamanan na meron ka, hindi yung mga bagay ng material, kundi ang magkaroon ka ng personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang lahat meron ka. No? Dahilan siyang nagmamay-ari ng lahat. So, oo, dapat tayo magtrabaho, dapat tayo maghanap buhay. Pero unahin ho natin na mapaglingkuran ang Panginoon. Pangatlo, because of His cross, we have received His peace and blessing. Praise God. Because of His cross. Dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus, dahilan sa kanyang handog sa krus, sabi ng verse 16. Chapter 6, verse 16. Although ito po ay benediction ni Apostle Paul, sabi niya, sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. No? Kapayapaan at pagpapala ng Diyos. So, sa verse 18, mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap ho natin ang pagpapala, although benediction po ito. So, hindi ito basta-basta maaaring matanggap ng isang taong walang pag-asa kay Kristo. Ito po'y ipinapangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Kung mapansin po natin, kasi nung araw, panahon ni Apostle Paul, para maalis yung guilt, kinakailangan niyang gawin yung ritual
Kinakailangan niya maghandog ng paulit-ulit. Kinakailangan niyang sundin kung anong pinag-uutos ng kautosan. Subalit po, ang totoo, walang tunay na kapayapaan doon sapagkat paulit-ulit lang na nangyari yun. Ngayon, sabi ng Romans chapter 5 verse 1, no? Romans chapter 5 verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ito po yung kapayapaan na meron ang bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon, umasa sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung kapayapaan, ito yung kapanatagan. Ito yung kapanatagan na kahit sa gitna ng pandemic, kahit sa kabila ng samot-saring, minsan naguguluhan ka, na ano ba talagang gagawin ko? Magpapabaksin ba ako o hindi? No? Dahilan yung negatibo at positibo, lahat mong naririnig. No? Nung panahon na magpapabaksin ka, biglang may nabalitaan kang namatay. No? Pagkatapos, nung nag-decide ka ng hindi ka magpapabaksin, biglang nagbalita naman sa telebisyon na ang daming namatay dahil sa COVID. Kinabukasan, nag-decide ka na magpabaksin. No? Nung mag-decide ka na magpabaksin, biglang nabalitaan mo naman, mayroong nag-send naman sa iyo sa messenger na mayroong namatay dahil sa baksin. Minsan nagguguluhan ka na sa desisyon na maaaring gawin mo. Subalit po, anuman yung kaguluhang dumating, ang kapayapaan ni Lord ay mananatili sa iyo. No? Magpabaksin ka man o hindi, may kapayapaan ka mula sa Panginoon. Kung kunin ka man ng Panginoon sa pamamagitan, hindi ko sinasabi itong dapat nating maranasan ng ganito sapagkat hindi rin natin matiyak. Ang kamatayan ay kaparaanan ng Diyos upang makita na natin siya ng mukhaan. Bilang Kristiyano, wag ho natin katakutan ang kamatayan at wag niyong isipin nandito ako ngayon, parang sabi sa Bicol, paligsukon man si pastor. At ating ko para hurunan ang kagadahanan. Ang lahat ay mamamatay. Sino bang makapagsasabi? Sino bang makapagsasabi na isang tatay hinatid lang yung kanyang anak sa LCC? Yung kanyang anak na magtatrabaho, pagbalik, nasagian ng 10-wheeler truck dyan sa may lugar ng San Francisco, Santa Teresa. Diba? Sino bang makapagsasabi, hindi naman sa COVID na namatay, kundi sa aksidente. Kahapon, mayroong isang konsehal sa Cebu City. No? Actually, natumbang. Parang nakita ko sa CCTV, parang nagulungan pa nga yung ulo, kaso lang nakahilmit eh. Pero nakaligtas pa. Ang daming kaparaanan upang tayo bumalik. Sa isang Kristiyano, ang kamatayan hindi katapusan. Kundi ito yung paumpisa ng totoong buhay upang makasama natin ang Panginoon. So hindi natin alam kung saan mang kaparaanan tayo kunin ng Panginoon. Bakit natin masyadong kinatatakutan? Ang mahalaga, mayroon tayong kapayapaan sa ating puso. At yung kapayapaan sa ating puso ay nagmumula sa kung anong ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung pinakang pag-asa ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Amen po. Naway wala ho tayong ibang katakutan kundi ang Diyos na buhay. Hindi ang COVID, hindi ang baksin, kundi ang Diyos na buhay. Plano niya ang maganap. Plano niya ang mangyari sa buhay natin. So yung pinakang pag-asa natin ay nasa Kanya. May mga pagkakataon sa atin bilang Kristiyano, ang daming mga pananakot din ng kaaway. Pero tandaan po natin ang katotohanan ito, yamang ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Ang anumang nangyayari sa buhay mo ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Panginoon. Ano ho yung blessing na tinutukoy dito? Tingnan ho natin. Ephesians chapter 1, from 1 to 14, o 3 to 14. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng nagpagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa. No? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito ho yung pinakamahalaga at pahalagahan po natin. Yung pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Yung ating relationship sa Kanya. Dahil sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa
nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan. Praise God! Napakabuti ng Diyos. Bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y nasakop ng kasalanan, subalit ang ginawa ng Panginoon dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, yung pagpapalang ito ay dumating sa atin, pinaging matuwid, pinaging malinis, pinaging banal, tayo ng Panginoon. Amen po. Ayaw ng sanlibutang marinig na ikaw ay pinaging banal kapag ka every Sunday pumupunta ka sa church, sasabihan kanila na mukhang lalampas ka naman sa langit, palagi ka lang pumupunta sa simbahan ninyo. So, ito ho, yun yung prinsipyo ng daigdig. Subalit tayo ho bilang mga manampalataya, no? Yamang tayo'y pinaging banal ng Panginoon, ang ginagawa natin ngayon ay may higit na kinalaman sa kabanalan at katuwiran ng Diyos na buhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. No? Itinalaga upang maging mga anak niya. Ito yung napakagandang posisyon ng isang mananampalataya. Ito yung pagpapala na meron ka. Pagpapala na hindi mo maaaring bilhin kung saan o hindi mo maaaring ipagtulakan ang sarili mo na sige na Panginoon, gawin mo na akong anak. Lord, wala pang nag-aampon sa akin. Gusto mo, Lord, para matanggap mo ako, ito yung gagawin ko. No? Sasayaw ako sa'yo. Lord, para matanggap mo ako, aawit ako ng papuri. Para matanggap mo ako, magtitiktok ako. Ang bihira. Mga kapatid, tandaan po natin, tinanggap po tayo ng Panginoon bilang anak dahilan sa Panginoong Hesus. Hindi dahilan sa kung anumang effort natin, hindi sa kung anumang maaaring dalhin natin sa harapan ng Diyos, kundi tinanggap ka bilang anak dahilan kay Kristo, dahilan sa pakikipag-isa sa Kanya. Di ba blessing to? Isang malaking pagpapala ito para sa atin. Amen po. Lahat ng pinaging anak sumigaw ng amen. So, ito po yung kalagayan na meron tayo sa harapan. Ito yung pagpapala. Dahilan lamang sa cross ng Panginoong Hesus. Diba? Pagkatapos tayo minsan kung ano-anong pinahahalagahan natin sa daigdig. Na minsan, makukuha mo lang naman sa daigdig na ito kapiranggot. Pero ang binigay sa iyo ng Panginoon, buo. Yung pagiging anak, ipinagkaloob. No? Yung pinaging banal ka, pinagkaloob ng Diyos na buo sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano pa ho? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ito ho yung deklarasyon dito. Dahilan sa ginawa ni Kristo, sabi diyan, pinatawad na ang ating kasalanan. Hindi yung patatawarin pa lang ng Panginoon, kundi pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon ka-epektibo yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na ipinadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawa ng kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una pa. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan ng mabuting balita, nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkalob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang upang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ipinagkaloob din sa atin ang banal na Espiritu upang tayo'y pangunahan, tayo'y patnubayan,
upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Ito yung pagpapala na meron ka. Meron ang bawat mananampalataya dahilan lang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin ang lahat ng ito. Napakaganda ng buhay na nasa ilalim ng pagsunod sa Kanya. Ito yung epekto ng cross ng ating Panginoong Jesus na meron po tayo bilang mananampalataya. Kung makikita po natin, mas higit na binigyang diin ni Apostle Paul ang katotohanan ito. Na ipinaunawa niya sa mga mananampalataya, kung mayroong higit na pinakamahalaga sa kanila, walang iba kundi ang cross lamang ng Panginoong Jesus. Hindi ang mga ritual, hindi ang mga bagay na nasa daigdig. Actually, sa verse 15, mapasin ho natin. Sabi niya, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Wow. Napakaganda ho, no? Ito yung pinakamahalaga sa bawat isa sa atin dahilan sa ginawa ng Panginoong Jesus. So, kung mayroon po tayong higit na dapat na makitang pinakamahalaga sa daigdig, walang iba kundi tanging ating Panginoong Jesus. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, ang cross lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat ang cross ng Panginoong Jesucristo ay siya din pong dahilan upang tayo po ay maligtas. Romans chapter 1 verse 16. Diba? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. Una sa mga Hudyo at ganun din sa mga Griego. So, wala na hong ibang pinakamahalaga. Ngayong umagang ito, nakita ho natin ang kabuuang kwento ng Galacia. So nakita ho natin kung gaano kahalaga ng personal na pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Nakita natin kung gaano kahalaga ang mabuting balita. Nakita rin po natin na ang mabuting balitang ito ay naganap doon sa krus nang ihandog ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Nawa sa atin po bilang mga mananampalataya, huwag hong dumating ang panahon na ating talikuran ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bagkus patuloy na palalimin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Magkaroon ng mas higit na malalim na relasyon sa ating pong Panginoon at mapaglingkuran po natin ang ating Panginoon. Bilang mga mananampalataya, darating ang panahon, darating ang araw na makikita rin natin ang Panginoon ng mukhaan. Wala na siya sa cross, nasa Kanyang kaluwalhatian. At gaya ng sinasabi ng Kolosas, na kapag kanahayag ang Panginoong Jesus, mahayag din siyang kasama natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung meron man tayong maaring may pagmalaki kagaya ng sinabi ni Apostle Paul sa kanyang salita, sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, tangi ang cross lamang ng Panginoong Jesus ang maaari nating may pagmamalaki. Wala na hong iba. Hindi ang kung anumang bagay sa buhay natin. Hindi yung mga bagay na meron tayo sa kasalukuyan, kundi tanging ang cross lamang. Ito yung pinakahigit na kayamanan ng bawat isa atin. Sa umagang ito, patuloy nating hilingin sa Panginoon na mas lalong lumalim ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating personal na relasyon sa Kanya. Kaya nang sinabi niya na ako'y patay na sa daigdig at patay na rin ang daigdig para sa akin. Ang tunay na buhay ng isang mananampalataya, walang iba kundi tanging ang Panginoong Jesus. At kung siya yung tunay na buhay din natin, siya din ang ating maipakikilala sa mga tao. Unang-una, maaari sa pamilya ho natin, mga kaibigan, mga kakilala natin. Huwag ho nating i-take for granted na lamang na minsan hindi natin nabibigyan ng panahon na may bahagi ang katotohanan sa kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bagkus
maging laman ng ating puso, ng ating isipan, kung mayroon talagang pinakamahalaga sa atin, di ba madalas yun din ang ating maaring ibahagi sa iba? Kung ano yung pinakamahalaga para sa atin, yun din yung madalas natin na ikikwento sa iba. Kung talagang si Kristo ang pinakamahalaga sa buhay natin, patuloy nating ipakilala sa iba na sila naman ay maligtas. At unang-una sa atin na ito'y katiyakan ng ating pananampalataya at sa kung anong totoong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming tinanggap. Salamat po sa cross ng Panginoong Jesus. Salamat po sa handog sa krus ng Kalbaryo na ngayon pong umagang ito, O Diyos, ay muling nagpaalala sa amin sa kung anong tunay na katayuan namin sa iyong harapan. Ano yung tunay na kalagayan namin sa iyong harapan. Lord, tulungan mo kami ng aming mga sarili. Masumpungan namin nakasentro lamang sa iyo. Ang aming isipan, ang aming buong buhay. Maging sa anumang aming mga ginagawa, dakilang Diyos, tulungan mo kami na wala kami ibang ipapriority kundi ikaw. Hayaan mo, O Diyos, na ang pag-ibig ng bawat isa ay lalong lumalim ayon sa patnubay ng Santong Espiritu. Salamat po sa kaligtasan na aming tinanggap. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay at ang aming mga sarili, lubos po naming itinatalaga sa iyo. Hayaan mo na patuloy itong magamit sa iyong karangalan at makita ang iyong kaluwalhatian sa bawat isa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Salamat po sa katiyakan na yung pinagkaloob na din po sa amin, Panginoon. Nang dahilan nga po sa iyong cross, tunay nga po na para sa amin, patay na ang daigdig. Patay na ang mga makasanlibutang gawain. At kami naman ay patay na para sa daigdig. At nang dahilan sa iyong cross, dahil sa iyong ginawa sa cross, tinanggap namin ang pagpapala, tinanggap namin ang kapayapaan. Dakilang Diyos, hayaan mo na manatili kami sa katotohanan ito. Tulungan mo kami na sa bawat araw mapaglingkuran ka namin. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa atin pong communion sa umagang ito at tinatawagan po natin ang atin pong mga elders and deacon